Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito ni Boyong, taong 1971, Buena Vista, Cebu. Sa kagustuhan ng kanyang ama na makaiwas mula Ormoc, naglakbay ang kanilang pamilya patungong Buena Vista. Wala man silang kadaladala, pinilit nilang hanapin ang kanilang tadhana sa lugar na yon. Sawang-sawa na kasi ang kanilang padre de pamilya sa mga paulit-ulit na nangyayari sa lugar na pinagmulan nila. Naniniwala ito na sa lugar na yon makikita nila ang kanilang inaasam na mapayapang buhay. Hindi naman sila tumatakas sa kanilang mga kaaway. Kung tutuusin, kayang-kaya na makipaglaban ang kanyang ama sa mga ito sa kahit na anong oras at panahon. Subalit nang isinilang ang kanilang bunso, labis na yung natakot para sa kaligtasan nito. Mula noon, ang kilalang bantog na taga-sintensya ng mga aswang ay binansagang dakilang duwag. Gayunpaman, hindi na yon mahalaga para sa kanyang ama, lalo pat wala naman yung kailangang patunayan pa. Ang tanging importante para rito ay ang buhay ng kanilang pamilya. Nang marating na nila ang lugar ng Buena Vista, lahat ng pagtatakip ng tatay niya ginawa rito. Sa baryong kanilang tinirhan, nakilala sila doon bilang pamilya ng mga Badyaw na naghahanap ng isla na mapagtitirhan pansamantala. Hindi naman nila yon ikinakahiya, gawa ng kahit papaano meron namang ugnayan ang kanilang dugo sa mga katutubong yon. Sa paglipas ng mga araw at buwan, natutunan na nila kung ano ang mga pamamaraan para mabuhay sa isla. Kapag nagsasaka noon ang kanyang ama, si Boyong naman ang pumupunta sa dalampasigan para manguha ng isda. Ganon at ganon ang kanilang ginagawa hanggang sa hindi na nila namalayan. Ilang buwan na pala ang nakakaraan magmula noong napadpad sila roon. Kahit papaano, nagkaroon na rin sila ng mga kaibigan doon na siya namang ikinatuwa ng kanilang pamilya. Hindi nga naglaon, naging kalapit na nila ang mga ito, kung kaya't hindi nila may pagkakailang natitipuhan na nilang manatili ng matagal sa lugar na kanilang nilipatan. Itong mga panahong ito, 7 buwan pa lamang ang nakakaraan magmula noong tumakas sila sa dati nilang lugar. Si Boyong naman noon ay nasa edad 18 taong gulang na. Kaya na may aminado siya na meron siyang ideya sa mga nangyayari. Kilala na rin noon ng kanyang ama at kung ano ang kakayahan nito sa tuwing yon ay nakikipaglaban sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Siya nga pala, 4 lang sila noong magkakasama. Siya, yung magulang niya, at yung bunso nila. Nakatira rin sila noon sa dulong parte ng baryo para makaiwas sa kahit na sino. Ang inaalala kasi nila noon ay yung pagiging mainitin ng ulo ng tatay niya sa tuwing nakakakita ito ng demonyong nagbabalat kayo. Ayon kay Boyong na noong naninirahan pa sila sa Ormoc, hindi napigilan ng kanyang ama na patayin ang isang aswang na naglalakad lamang sa merkado. Gamit ang isang maliit na sanga ng kawayan, walang pagdadalawang isip niyang inundayan ng saksak sa mismong bungo nito na nasa ilalim ng bahagi ng tenga. Pagbulwak ng napakaitim nitong dugo, agad naman niyang binali ang ulo nito na siyang naging sanhi upang mamatay yon ng walang kalaban-laban sa harap ng maraming tao. Bagaman marami ang nakakita, hindi naman siya noon hinuli ng barangay
sa kadahilanang ipinakita niya sa mga ito kung papaano magpalit anyo ang nilalang na yon. Magmula noon, nagkaroon ng matinding paniniwala ang kanilang mga kababaryo buhat sa mga nilalang na nagpapalit at gumagaya ng anyo. Siya na rin ang naatasang pumatay sa mga ito, alinsunod sa sinaunang gawain ng kanilang angkan. Dahil naman sa ganoong trabaho ng kanyang ama, halos ginawa naman ito ang lahat para lamang mailigtas ang lahat ng kababaryo niya. Wala siyang kakayahang manggamot, pero ang pumatay ng aswang ay ang isa sa pinakadalubhasa niyang aral. Sa husay at galing ng ama ni Boyong, kapag nakakaharap yon ng isang aswang, halos minuto lamang ang inaabot ng buhay nito. Depende sa kanyang uri at antas. Kapag gabunan, umaabot ng 20 minuto ang kanilang pagbubuno. Subalit ni katiting na tsansang manalo ito, wala yung pag-asa. Magalusan man ang nilalang na yon ng kanyang ama, magwawagi at magwawagi ito sa kahit na anong paraan. Sa loob ng ilang taon nitong pakikipagbuno sa mga nilalang, naging palaisipan sa kanilang mga kababaryo kung bakit ganoon na lamang ang husay ng ama ni Boyong pagdating sa pakikipaglaban sa mga ito. Yung mga albularyo kasi noon sa kanilang lugar, aminadong nahihirapan tuwing nakakasagupa yon ng higit sa isang aswang. Dahil naman sa ganoong palaisipan, hindi maiwasan ng kanyang ama na makasalamuha ng mga taong nagtatanong ukol sa abilidad niya. Minsan nga, iniimbitahan pa siya nito sa subukan ng tangan para lamang malaman ang kanyang karga. Subalit sa kabila ng lahat ng yon, hindi naman niya ito pinatulan. Sa kasamaang palad, hanggang sa pag-alis nila sa ormok, walang nakakaalam sa lihim ng kanilang padre de pamilya. Ang tanging nakakaalam lang nito, walang iba kundi ang nanay nila. Akala ni Boyong, habang buhay na din yung magiging palaisipan para sa kanya. Pero sa paglipas ng mga araw, unti-unti niya namang napapansin ang pagbanggit ng tatay niya ukol sa mga pamamaraan nitong ginagawa. Pakiramdam niya, dahan-dahan na nitong ipinapasa ang mga abilidad sa kanya. Hindi naman niya yon gaanong ipinagtataka, lalo na't pangkaraniwan na ang pagpasa sa anumang karga ng ama sa panganay nitong anak. Isang hapon, habang naglalakad si Boyong pabalik sa kanilang bahay, nasipat naman niya ang tatay niya na nagpapahinga sa gilid ng daan katabi ang 3 sako ng palay na naging parte nito sa anihan. Pagsilay naman niya sa kinaroroonan nito, dali-dali niya naman yung nilapitan habang nagwiwika noon ng, "Ang dami mo palang dala, Itay ah. Bakit di ka po nagpatulong?" Kasabay ng pagwika doon ni Boyong ay ang pagsabit naman niya ng kanyang mga nahuling isda sa maong niyang pantalon na pinaiksian. Nang akmang papasanin niya na ang isa sa mga sako ng palay, bahagya naman siyang natigilan matapos siyang abisuhan ng kanyang ama na magpahinga muna kahit sandali. Dahil naman sa sinabi nito, agad naman siyang napaupo sa tabi nito, naghihintay kung kailan sila uusad pabalik sa kanilang pamamahay. Makalipas pa ang ilang minuto, bigla namang napatingin si Boyong sa kanyang ama matapos niya yung marinig na magwika sa kanya ng, "Siguro anak, napansin mo na ang mga pagpaparamdam ko sa iyo nitong mga nakaraan. Tama ang hinala mo. Balak ko nang ipasa sa iyo ang sikreto ko. Alam mo, nararamdaman ko sa hinaharap na baka kailanganin ko na ng tulong mo. Pasensya ka na kung sa iyo ko ipapasa ang problemang ito." Nang marinig naman ni Boyong ang sinabi nito, halos hindi naman niya mawari kung ano ang kanyang nararamdaman. Yung tipong kinakabahan siya pero nasisiguro niya na hindi yun dahil sa kaba.
Maya-maya pa, bago pa man maging seryoso ang kanilang usapan, inabisuhan siya nito na ipagpatuloy nila ang kanilang pag-uusap sa kanilang tahanan. Meron kasi itong ibabahagi sa kanya na hindi na dapat pang marinig ng kung sino-sino. Matapos naman yung maipagbigay alam ng kanyang ama, agad din naman itong pinasan ang 2 sako ng palay. Sa kanilang paglalakad, panay naman ang kanilang pag-uusap ukol sa mga plano nito para sa kanya. Ayon pa sa tatay niya, wala naman yung ibang hangad kundi ang sumunod siya sa yapak nito. Dagdag pa nito na maraming mga aswang sa baryo na kanilang tinitirhan, kaya naman marapat lamang na matuto siya sa paggamit ng mga lihim na karulungan. Ilang minuto pa ang lumipas. Pagpasok naman nila sa loob ng bahay, agad naman siya nitong pinagtimpla ng kape. Habang yon ay nagsasalita. Bago naman yon magbahagi ng mga sensitibong detalye, nagbigkas ito ng 5 buhay na salita sa loob ng kanilang bahay. Matapos nun, wala nang ibang naramdaman si Boyong kundi ang kapanatagan. Sa pagtahimik ng buong paligid, nasipat naman niya ang pagiging seryoso nito habang umiinom ng kape. Pagdukot naman ng kanyang ama sa bulsa nito, doon bumungad sa kanya ang hawak-hawak nitong punyal na para bang maihahalin tulad mo sa isang itim na salamin kung iyong titingnan ang mga talim nito. Napakasimple lang ng disenyo ng punyal na yon, pero ayon sa kanyang ama, yon ang kalimitan nitong ginagamit para sa pagpatay ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Kalakip din ng punyal na yon ay yung pagmamay-ari nitong gininto ang piraso ng sungay ng kalabaw na pinupuluputan ng isang buhok na parang tanso kung titingnan. Bagaman napakatigas nito, mariing inilahad ng kanyang ama na buhok yon ng isang kabayo. Matapos niya namang yung may pakita kay Boyong, ipinagtapat naman ito na ang mga gamit na kanyang nasisilayan ay parte lamang ng mga armas nito. Alam kong hindi ka maniniwala sa sasabihin ko. Pero alam mo anak, wala sa mga yan ang pinagmulan ng lakas natin. Kagaya ko, nagtatangan ka rin ito. Wika naman ng kanyang ama sa kanya. Matapos naman nung makapagsalita, agad naman siya nitong dinala sa mismong silid ng mga magulang niya. Hindi nga naglaon nang silang 2 na lamang ang naroroon. Laking gulat na lamang ni Boyong nang biglang magpalit anyo ang kanyang ama. Sa isang iglap, tumambad sa kanya ang nakakamangha nitong itsura. Paglalarawan ni Boyong sa estado ng kanyang ama, meron yung 6 na mata, 4 na mga kamay at 6 na mga paa. Bagaman nasa espiritual na aspeto lamang ang mga sobra nitong galamay, sa sobrang lakas nito, nagagawa niya yung makita gamit lamang ang kanyang pangkaraniwang mga mata. Nang mapagtanto naman ang kanyang ama na nasipat niya na ang wangis na yon, agad naman yung bumalik sa orihinal nitong anyo para ilahad sa kanya ang istorya na bumabalot sa ganoon nilang kaanyuan. Ayon dito, nagsimula ang ganoon nilang abilidad noong panahon pa ng kanilang mga ninuno. Nagmula sila sa sinaunang lahi ng mga antingero na ang nag-iisang rason lamang sa pananaliksik ay ang matuklasan ang orihinal na anyo ng isang tao. Naniniwala ang mga ito na bago pa man mabuhay ang kauna-unahang tao sa paraiso, meron ng mga katulad nila na ipinagpaunang nilikha ng Diyos. Ang mga nilalang na yon, ubod ng perpekto. Walang naging pagkukulang sa kanila. Hindi sila itinuturing na mga tao dahil ang kanilang wangis ay naglalarawan ng kaanyuan ng Diyos mismo. Subalit sa kabila ng kanilang talino, lakas
at pagkakaroon ng nag-uumapaw na kapangyarihan, pilit pa rin silang nanaliksik para malampasan ng ganoong antas. Dahil naman sa kanilang hangarin at pagmamalabis, naging ganid sila sa kapangyarihan. Yun din ang naging rason ng Diyos kung bakit nilipol nito ang kauna-unahan nitong ginawang tao. Nang mawala na ang buhay sa mundo, muling umusbong ang isang paraiso na siya namang simula ng buhay ng mga ordinaryong tao ngayong pangkasalukuyan. Dagdag pa ng kanyang ama na dahil ang mga ninuno lamang nila ang nakakaalam ng ganoong kasaysayan sa paglipas ng siglo, nagsaliksik ang mga ito. Maraming dalubhasang antingero ang nagbuwis ng buhay sa kanilang hanay matuklasan lamang ang nakalimutang karunungan ng mundo. Sa pagkakatanda rin ng kanyang ama, panglima siyang nagmana ng kakayahang yon. Ang pinakauna nito ay naging tagapayo ng isang maharlika. Ang ikalawa naman at ikatlo, naging mga pinuno ng mga gerilya na lumaban sa mga dayuhang Espanyol. At ang ikaapat, walang iba kundi ang lolo ni Boyong na pumanaw noong 9 na taong gulang pa lamang siya. Matapos naman yung mailahad ng kanyang ama, dahan-dahan naman itong inilapat sa kanyang noo ang hintuturo nito. Meron din yung mga inusal na kataga na para bang nararamdaman niyang pumapasok sa kanyang wisyo. Pero syempre, dahil sa wala pa naman siyang malay sa mga lihim na karunungan, nanatili yon sa kanya bilang isang misteryo. Nang mailahad na ng kanyang ama sa kanya ang lahat-lahat, nangako naman yon na habang may lakas pa ito, tutulungan siya nitong mailabas ang kanyang perpektong anyo. Naniniwala ang kanyang ama, yun lamang ang nag-iisang rason kung bakit siya nabubuhay sa mundong iyon. Magmula noong inilahad na nito sa kanya ang katotohanan, doon na nag-umpisa ang kanyang pagsasanay. Umaga man o gabi, may sakit man siya o wala silang pinipiling araw. Nagpatuloy ang ganoong gawain nila Boyong sa loob ng 6 na taon. Dahil sa bilis ng paglipas ng oras, hindi niya na namalayan na napakalayo na pala niya sa dati niyang estado. Kung noon, mangmang pa siya, ngayon ay tila bang napakalawak na ng kanyang kaalaman. Sa pagtungtong naman ng huling araw ng kanilang pagsasanay, inabisuhan siya nito na maghanda sa mga gagawin nila. Lingid sa kaalaman kasi ni Boyong na habang tinuturuan siya ng kanyang ama, nakapasok na sa isla ang mga nilalang na naghahangad na makaganti sa kanila. Kabilang sa mga nilalang na yon ay yung matandang gabunan na binigyan ng ikalawang pagkakataon ng kanyang ama para mabuhay. Sa pagkakatanda ni Boyong, huli niya na nang malaman ang tungkol doon. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng yon, nanatili pa rin siyang kampante sa kadahilan ng dalawa na silang makikipaglaban sa mga ito. Sa isip-isip niya, nakaya nga noon ng kanyang ama nang nag-iisa, paano pa kaya ngayong nadadalawa na sila? Lumipas ang mga araw. Wala naman silang ibang ginawa kundi ang maghintay. Ayon sa mga kaibigan nilang engkanto, dumaong sa likod ng isla ang mga nilalang na yon. Aabutin pa ng ilang araw ang paglalakbay ng mga ito bago nito marating ang lugar na kanilang kinaroroonan. Dahil naman sa mensaheng iyon, minabuti naman nilang gumawa ng patibong pang sorpresa sa kanilang mga bisita. Sa loob ng 3 araw, naging abala sila sa paggawa ng mga bitag sa paanan ng bundok na malapit sa kanilang pamamahay. Naghanap na rin noon ng gamit si Boyong na siya namang magagamit niya sa pakikipaglaban. Dahil sa eksperto siya sa paggamit ng itak, yun na lamang ang napili niyang armas na gagamitin panlaban sa mga ito.
Pagtungtong naman ng ika-4 na araw, habang nagpapahinga sila noong mismong hapon, meron silang nabalitaan sa baryo ukol sa mga panauhing dumating at kasalukuyang nagwawala sa lugar na yon. Hindi rin ito malapitan ng barangay, gawa ng bago pa man nila yung makausap, kusa na silang nawawalan ng malay tao. Dahil naman sa mga nalaman nila Boyong, agad naman siyang naghanda para tumungo sa sentro. Subalit, nang akmang lalakad na siya, mariin naman siyang pinigilan ng kanyang ama. Hindi mo na kailangan sumalubong sa kanila. Tandaan mo, tayo ang kanilang pakay. Maaaring merong rason ang mga demonyong iyon kung bakit nila ginagawa ang ganong bagay. Maghintay lang tayo rito. Maging mapagtimpi ka, anak, sapagkat yan ang susi para sa tagumpay. Wika naman ito sa kanya. Nang marinig naman ni Boyong ang sinabi nito, agad niya namang ibinalik sa sisidlan ang hawak-hawak niyang itak. Matapos niya naman yung gawin, umupo naman siya sa tabi ng kanyang ama habang tahimik na naghihintay. Ilang oras pa ang lumipas nang tumungtong na ang takip silim. Doon na dahang-dahang nag-iba ang ihip ng hangin. Hindi niya mawari pero habang nagpapahinga sila sa labas, meron na siyang nararamdamang salot at kakaibang presensya sa buong kapaligiran. Pinilit niyang ipagsawalang bahala pero habang tumatagal, mas lalong tumitindi ang kanyang mga nararamdaman. Hindi naglaon, bigla namang napatayo itong si Boyong matapos niyang masipat ang 8 kataong naglalakad papalapit sa kanilang bahay. Dahil dito, dali-dali naman siyang sumipat sa kanyang ama kung saan nakita niya yung palihim na naghahanda. Paglapit naman ng 8 aswang sa bakuran ng kanilang bahay, doon niya nasilayan na ang 3 sa mga ito, pawang mga gabunan. Kung iisipin, talagang napakapanganib ng kanilang sitwasyon. Subalit ni katiting natakot wala noong nararamdaman ng kanyang ama. Makalipas pa ang ilang minuto, nasipat naman niyang pumasok sa pinto ang isang matanda. Dahan-dahang naglalakad patungo sa kinaroroonan nila. Nang ilang metro na lamang ang layo nito sa kanila, mahinahon naman yung nagwika ng, Kay tagal ka naming inanak, Pregor. Dito ka lang pala namin makikita. Kamusta na? Mukhang masaya naman kayo rito sa isla. Nang marinig naman yon ng tatay niya, napangiti lang naman ito habang sumasagot doon ng, Balita ko, marami kayong dumayo rito. Asa na yung iba sa inyo? Patay na ba? Yung mga kalahin yung dumaan sa bundok, huwag na kayong umasang makakarating pa sila rito. Malakas ang kutob ko. Kayo na lamang ang natitira. Sinabi ko na sa inyo noon na huwag mo akong gagambalain. Dahil oras na umulit ka, hindi na kita pagbibigyan ng pagkakataon para makapagbagong buhay. Nang marinig ng matanda ang sinabi ng kanyang ama, bigla namang yung umangil at kasabay nito ang mabilisan nitong pagpapalit ng anyo. Pagsilay naman ng 7 aswang sa ginawa ng matandang yon, buong puwersa naman yung winasak ang bakod ng kanilang bahay. Nang masipat naman yon nila Boyong, agad naman nilang binunot ang kanilang mga armas habang mabilis na nagpapalit anyo. Sa isang iglap, sumiklab ang labanan sa kanilang tahanan kung saan sa kauna-unahang pagkakataon nasipat ng mga ito ang totoong anyo nila Boyong. Sa panig kasi ng kanyang ama, meron yung matinding sabulag na inilagay sa wangis niya upang hindi yon makita habang nakikipaglaban siya. Subalit dahil sa bago pa lamang noong natuto ang kanyang panganay, nasisiguro niyang wala yung kaide-ideya sa ganoong pamamaraan. Kalahating oras pa ang lumipas
nagpatuloy ang kanilang pakikipaglaban kung saan dadalawa na sa mga aswang ang binawian ng buhay. Pagsilay naman ng isang gabunan kay Boyong, agad naman siya nitong sinunggaban, ngunit bago pa man ito masakmal ang kanyang leeg, nagawa na yung mapigilan ng dalawa niyang espiritual na kamay. Sapat na ang pagkakataong iyon upang walang habas niyang mataga ang ulo nito hanggang sa tuluyang kumalas ang mismong utak ng nilalang. Pagramdam ni Boyong na patay na ang nilalang na yon, nasipat niya naman ang kanyang ama na hawak-hawak na ang tatlong katawan ng aswang habang patuloy na nakikipaglaban sa gabunan na naliligo na sa sarili nitong dugo. Maya-maya pa, nang ang matanda na lamang ang natira, agad naman yung pinutulan ng pakpak ng kanyang ama. Sabay pako ng mga galamay nito sa lupa, gamit-gamit ang 4 na buhay na kataga. Hindi ka pa natuto sa unang pagharap natin. Napakaswerte mo dahil binigyan kita noon ng pagkakataon na mabuhay. Pero sinayang mo. Ano bang akala mo bubuhayin pa kita? Gayong nakita mo na ang wagis ng aking anak. Kasama kong ibabaon sa impyerno ang mga nalaman mong yan. Wika ng kanyang ama sa gabunang matandang yon. Matapos naman itong makapagsalita, walang habas niya naman yung inundayan ng saksak sa mismong puyo nito. Halos hindi niya yon tinigilan hanggat hindi kumakalas ang mismong ulo ng nilalang sa katawan. Maya-maya pa, nang mapagtanto naman itong patay na ito, agad naman siya nitong inabisuhan na gumawa ng malalim na hukay sa unahang bahagi ng kanilang tahanan. Inilibing nila ang katawan ng mga aswang sa ilalim ng kawayanan. Magmula noong mangyari yon sa kanila, bumalik ang pagmamalabis ng kanyang ama na pumatay ng mga aswang. Araw man o gabi, sinusuyod nito ang mga karatig lugar para pumatay. Kasama din ito si Boyong para naman kahit papaano masanay na siya sa ganoong gawain. Pero alam niyo ba na kahit ilang beses nilang inulit ang pagpatay sa mga aswang ng umaga, ni minsan walang nakakakilala sa kanila. Ang tanging nakita lamang doon ng mga nakasaksi ay ang malauling nilang balabal na palagi nilang suot-suot. Magpahanggang ngayong kasalukuyan, kahit matanda na itong si Boyong, ni minsan ay hinding-hindi niya pa rin malilimutan ang tungkol sa yumao niyang ama na binansagang kilabot na manunugis ng mga aswang. Wakas. Okay, opinion ko sa kwento natin mga kabaryo. Grabe. Parang nakakabitin yung kwento ni Boyong, no? Pero napakatindi nung labanan. Saka pansin nyo ba yung aral na tinuro sa kanya ng ama niya? Grabe, napakatindi nun. Saka dun pa lang sa part na 5 lang silang nagmamay-ari o nakakaalam sa ganoong tangan, no, na pinasa. Kumbaga pang-6 na tong si Boyong kasi nga ang panlima sa tanda nung tatay niya etong si Gregor, no? Tapos pang-6 si Boyong. Siguro namatay na tong tatay niya dahil na rin sa katandaan. Tagal na nito, 1971. Buena Vista, Cebu. Grabe. Saka yun nga, sinabi rin dito na walang nakasaksi na sila talaga yun, kumbaga balabal o parang anino na lang yung nakikita. Grabe. Saka sayang talaga. Napakalakas nito kung nagkaroon lang to ng unang kwento tungkol kay Gregor, no? Bago tong kay Boyong. Grabe. Wala akong masabi kasi yun nga, pinagpasapasahan. Saka tingnan mo naman ang dinadali niya. Purong gabunan. Matandang gabunan pa, di ba? Isipin mo na lang yung kakayahang taglay ni Gregor, no? Hindi lang nasabi kung kargado to ng mutya, pero yun nga, yung punyal na hawak niya, meron yung may nakapaloob doon na sungay, gintong sungay ng kalabaw. Tapos yung sinasabi niyang gininto ang buhok ng kabayo is alam niyo naman yun na
Gintong buhok ng tikbalang. Wala nang iba. Grabe. Para sa akin, dun yung armas pa lang na yun, sobra-sobrang lakas na. Ano pa kaya yung aral nung dalawa? Diba? Grabe, sana nilahad ni Boyong lahat. Pero wala tayong magagawa. Hanggang dun lang yung storya natin. Kayo kung may opinion kayo sa kwento natin ngayong araw, comment nyo sa baba para mabasa namin. Sa ngayon hanggang dito na lang muna mga kabaryo. Babawi ako sa shoutout sa inyo sa mga susunod na kwento. Salamat.